Ano ba? Nag-aaral. Oo, mamamili natin. Bumabang ka! Ako, yung kapatid ko. Tagal! 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 Oh, tagal! Tagal! Sige na! Tagal! Ah! 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 Wala na. Sige na! Alis na tayo dito! Dali! Tagal! Nandito siya ng rito! Kailangan natin umalis ito agad! Ah! Tagal, dali! Tagal! Tagal! Mamamatay natin lahat ito! Tagal, sige na! Sige na! Sige na! Tagal! Sige na! Tagal! Sige na! Salino? Okay na tulong! Salino? 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 Umising ka! Tumakay tulong! Please! Salino? Salino, patuloy mo! Tulong! Salino! 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 Ponggay, kapit lang ah. Kapit lang. Abdominal stab wound. Signs of internal bleeding. Brad for surgery.
setting to. Teka, sandali. Ben, makikituloy sana muli kayo dito. Pero ba? Pasok, pasok. Ano ba nangyari? Nakalaban na naman ba kayo? Teka, pasok, pasok, bilis. Pasok. Pasok, pasok, bilis. Siguraduhin nyo hindi kayo nasundan, ha? Pati kami madamay dito. Huwag ka mag-alala, Ben. Sinigurado namin hindi kami nasundan ng mga pulis. Ayun naman pala, eh. Ba't wala makikibo sa inyo? Tanggol, ano bang nangyari? Nakasagupa kami mga kapulisan. Inandambitag si Rigor de Makiba. Pinahay niya ang sarili ng anak si Santino. Maswerte pala't nakaligtas kayo. Kita kaming madali. Nakaset up kami. Si Santino yung namatay. Kapatid ni Tanggol. Ano? Ano ba yan? Lahat na lang ng dumidikit sa'yo, Tanggol, namamatay. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. May pinaglalaban kami at hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niyo. Ano hindi alam? Namatay nga ng si Primo nang dahil sa inyo eh. Namatay lahat ng mga kasamahan ko nang dahil kay Tanggol. Kaya tama lang ang desisyon kong tumiwalag talaga sa inyo eh. Kunting malasakit naman. Hindi to tamang panahon para dyan. Tamang panahon, Enteng? Kailangan tamang panahon. Pag lahat kayo patay na. Kailan ka titino, Tanggol? Kailan? Pag ubos na lahat ng mga kasamahan mo. Hindi mo kayang talunin ang mga girero. Tumahimik ka. Tumahimik? Una si Primo. Pangalawa si Owen. Ngayon naman kapatid niya. Baka naman balang araw. Lahat kayo patay na. At mag-isa ka na lang natitira, Tanggol. Mag-isa ka na lang lumalaban. Yun ba ang gusto mo? Naman na. Ben, paalisin mo na sila Tanggol. Baka ikamatay natin nung nandito sila. Hindi pwede, Gina. Ito na ang pagkakataon ko para makapaghiganti ako kay Tanggol. Lalong-lalo na mahina sila ngayon. Ben, delikado yung iniisip mo. Nakita na naman kapitbahay natin nung nandito si Tanggol. Paano kung pag-usin nila yung patong sa ulo ng mga kaibigan niya? Huwag kang mag-alala. Uunahan ko sila. Bukas sa bukas, lalakad ako. Huwag kang magpapasok ng tao dito. Siguraduhin mong hindi sila makakaalis dito sa pamamahay natin. Pakikinabang o paghihiganti ko kay Tanggol. Ako na lang maaasahan mo sa lahat ng to, Santino. Ang demonyong Tanggol ang may gawa niya. Siya pumatay sa kuya David mo. Sukdulo na talagang kademonyo ng hayop na yun. Pagbabayarin mo sa Tanggol! Kinakain ako ng galit ko kay Tanggol. Tama yan, anak. Ipunin mo lahat ng galit mo. At ipuhos mo lahat sa kanya. Kalimutan mo na yung nanay mo. Mas pinili niya yung mga Montenegro kaysa sa atin. Hindi siya karapat dapat maging nanay mo. Binigay ito sa akin ng kuya David mo.
Yan ang gagamitin mong sandata sa paghiganti mo kay Tanggol. Ang dapat mong gawin ngayon, yung mga ipaghiganti mo. Ang buhay ni Erika at ng anak nyo, yun ang dapat mong gawin. Tama ka, Tay. Wala namang sumahal ka pa sa buhay ko kung hindi ang may paghiganti si Erika at ang anak namin. Isipin mo ang kamalasan dinala ng demonyo yun sa pamilya natin, sa buhay natin. Si Tanggol ang puno na lahat ng ito. Kaya sisiguraduhin ko na buhay din ang kapalit sa lahat ng ginawa niya sa ating Tay. Sino? Patawarin mo, Santino. Hindi ko ginusto to. Pare, wala na si Santino. Wala na yung natitira kong anak. Ano ba nangyari, Rigor? Kasalanan ko to. Sa kagustuhan ko mahuli ang demonyo ng Tanggol niya. Ipinahin ko si Santino. Ano? Bakit mo ginawa yun? Isinugal mo ang buhay ng sarili mong anak. Sinong nakapatay kay Santino? Si Tanggol? Si Ramon? Ako. Ako ang nakapatay sa sarili kong anak. Si Tanggol ang binabaril ko. Pero si Santino tinamaan. Pare, anong nangyayari sa'yo? Ano ba tumatakbo dyan sa iyong takbo, pare? Sa kagustuhan mo mapatay si Tanggol, si Ramon. Ang nag-iisa mong anak, pare, napatay mo pa. Ang demonyo Tanggol na yan. Ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Siya ang sumira ng buhay natin. Pagpapayarin ko siya.
Marites. Marites. Ayos ka lang ba? Ha? Marites. Masama na panaginip ko. Masama na panaginip ko kay Santino. Si Manny tumatawag, ikaw ang gusto makausap. Oh, bakit na? Kakausapin ka. Hello? Mando? Hello? Tess? Oh, bakit? Tess, meron ako masamang balita sa'yo. Nagkaroon ng operasyon ng mga kapulisan ngayong gabi para huliin si Tanggol. Kasama nila si Rigor at si Santino. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga anak ko? Si Tanggol, kamusta? Si Santino? Si Tanggol, ayos naman, nakatakas. Pero, Tess, nabaril si Santino. Ano? Anong naparel? Teka, kamusta si Santino? Sa hospital niyo dinala? Kasama siya sa napatay sa enkwentro. Ano patay na? Hindi pwede. Magkausap lang kami kanina. Hindi. Mando, ano nangyari? Marites. Marites. Ano nangyari? وجدت لتكتب قصتك المميزة، ونحن وجدنا لنتتبع أسعار الرحلات إلى أماكن مميزة. One thing your instructors will look deeper into is AI usage. Grammarly isn't replacing the writing process for us, but helping us along the way. But just in case you're worried your essay might get flagged as AI, start by heading to app.grammarly.com and we can run the AI detector, which is a Grammarly Pro feature. Now very quickly, it flags several parts of our essay and allows us to cite them if we just so happen to be using generative AI. And if that's the case, we can click on Generate Citation to cite it using Grammarly's free citation generator. Grammarly helps you with your writing from beginning to end to get good grades, making it a must-have for all students. Sign up and get Grammarly today. Teka, hindi pwede, hindi pwede. Teka na, hindi pwede. Nangyari ka. Nangyari ka sa Nagkaroon daw na nga. Nagkaroon na ng enkwentro. Nagkabarilan daw tapos... Sabi ka baril daw si Santino. Hindi pa natin alam ang totoo, Tess. Hindi pa.
pupuntahan ko lang. Hindi, teka, pupuntahan ko. Pupuntahan ko lang sandali. Pupuntahan ko si Santino. Hindi, kailangan ko makita si Santino. Kailangan ko malaman kung totoo. Teka muna, hindi pwedeng nga pa rin ang anak ko. Hindi pwedeng patay si Santino. Sandali, pupuntahan ko lang. Pupuntahan ko lang. Hindi pwede. Sandali, pwede. Hindi pwede. Baka magtagpo kayo ni Rigor. Marites, delikado para sa'yo. Delikado para sa'yo. Marites, makinig ka. Makinig ka. Marites. Marites. Hindi si Santi. Hindi pwede. Meron dito. Marites. Hindi pwede ano nangyayari sa anak ko. Marites. Hindi kailangan ko makita na lang po. Kailangan ko makita si Santino. Huwag muna ngayon. Delikado pa. Marites. Marites. Amay. Ano nangyayari sa mga? Kailangan ko kasama. Kailangan ko kasama. Sobrang mahal po ang kapatid ko. Bata pa lang si Santino, di ba? Ito yung tagapagtanggol yan. Natataway yan. Ikaw umaharap eh. Ipon ko to. Gusto ko kasi makaya tayo sa lugar na to. Ako nga din eh. Gusto ko masenso tayo. Sana nga, pagkakan ng mga pangarap natin. Ano ba? Sige. Kapatid ko. Patawarin mo ko sa tito. Patawarin mo ko. Panginoon, patawarin niyo ako. Pero wala na akong nakikitang dahilan para mapatawad ko si Rigor. Pagbabayaran mo ginawa mo sa kapatid ko. Papatayin kita. Pahihirapan kita. Ipararamdam ko sa iyo ang lahat ng sakit at lupit na pinaramdam mo sa akin noon. Kulang ang buhay at kamatayan ng kaparasan. Sa lahat ng mga ginawa mo, hayop ka. Ngayon, tumulong ang mga tao dito sa mansyon. Ubusin na natin ng focus at lagot natin. Hindi matitiis ang tanggol ang kapatid niya. At kapag namataan siya, sabihin mo agad. Oh,
Kailangan mo nang umalis. Baka makakapin. Iwasan ang anak ko. Mas marami ka pang may ibubulsa dyan kung mahuhuli natin ang grupo ni Tanggol. Kinakailangan natin mapatay sa mga gerero. Ipag-iig natin sa Sandino. Palibutan niyo yung buong lugar! Ang asawa ko ilalabas ko lang natin doon sa loob. Sala! Ang asawa ko ay nagdadalang tao! Yun! Mawa ka! FPJs. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meeting, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Your email is your first online impression. Make it count. With GoDaddy Email, you get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Setup is quick, and your inbox is protected with built-in security. And if you ever need help, we're just a call away. Start building your brand, one email at a time. Ang RPG o rocket-propelled grenade, karaniwang sandata sa gyera laban sa mga tangke. Pero ito rin ngayon ang ginamit na pang-ambush sa isang mayor. Sa videong ito, makikita ang pagliko ng isang SUV sa kalsadang ito sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, umaga nitong January 25. Sa kuha naman ng isa pang CCTV, ang lalaking itong nakatsinelas bumaba sa minivan. May isinampang kung anong mahabang bagay sa kanyang balikat, lumuhod at saka ito pinaputok. Ang SUV, inambush. Nabalot ng makapal na usok ang kalsada. Ang armas kasi na ginamit sa pananambak o ambush, DIY o homemade na RPG o rocket-propelled grenade. Malakas masyado, malakas ang apoy. Pati yung mga kahoy na yan, hindi ganyan siya, parang mga nasunog yung dahon. Pero dahil bulletproof ang SUV, nakaabante pa ito. Sinambos. Natakot din kami. Nung marinig namin yon, bigla kami tumakbo. Mahirap na. Baka madami tayo. Ang sakay ng SUV, walang iba kundi ang kasalukuyang mayor ng Sharif Agwak, si Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Sr. na himalang nakaligtas. Nasira yung sasakyan niya, si Mayor walang sugat. Mapalad siya at hindi siya tinamaan. Parang eksena sa video game sa estilo ng ginawang pag-ambush. Pero hindi ito laro, kundi realidad ng patuloy na nangyayaring karahasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pauwi na raw sana noon sina Mayor Mitra, nangyari ang pag-ambush sa kanila. Kasi prepare ko yung Ramadan namin dito na magdating. Tinatingnan ko yung muske. Kasi maglagay kami ng mga solar light. Mabilis lang naman daw sana ang kanilang biyahe. Nasa 30 meters lang kasi ang layo ng pinuntahan niyang moske mula sa kalsada pauwi sa kanilang bahay. Pero habang binabaybay daw nila ang kalsada, si Mayor Mitra na nakaupo sa tabi mismo ng kanyang driver, kinutuban na raw. Yung paggamot sa akin, mga 10 days na marami na ako narinig. Balita-balita lagi. Minsan nakita ng mga CCTV namin dyan na yung panapag ganyan-ganyan. Hanggang nangyari na nga ang pananambak.
Tinatingnan ko sa side mirror yung van na yun na puti, nakita ko na bumaba yung bumanat sa amin. Hindi ko pa natapos yung pagsabi ko ng bilisan mo, pumutok na. Sobrang impact pati sa loob, kahit si boss di ko na makita dahil sa usok eh. Tapos sabi ni boss, ano yun? Sabi ko, yun, dilomba tayo, boss. Si Butch agad na iniabante ang SUV papunta sa tapat ng bahay ng pamangkin ni Mayor Mitra. Pero hindi pa man sila nakakalayo, pinaulanan daw sila ng Armalite. Nakit nila ako. Kinatamaan man yung sasakyan ko doon. Makita rin doon sa gilid niya, nagtamaan ng mga Armalite. Kaya nga nagkatago ko doon sa loob. Ang mayor, pinalibutan ng mga rumesponding residente. Agad din siyang isinakay sa isang pick-up truck pauwi sa kanyang bahay. Dito mismo pumarada yung minivan at saka nung makita nilang paparating na yung convoy ni Mayor, agaran silang bumaba at dito rin sa kinatatayuan ko dito na pinasabugan yung convoy ni Mayor. More or less mga 20 meters yung layo ng suspect natin mula sa convoy ni Mayor. Kung makikita po ninyo, ito po yung crater kung saan sumabog yung RPG. Yung buhok dito na nasunog lahat ito, pati mga miniloat ito na basag mga salamin, saka itong taingat ko na isa, hindi masyado makarinig Bagamat walang matinding pinsala na tinamo sina Mayor Mitra at ang kanyang driver na si Butch, ang kanya namang civilian na bodyguard at military escort na kasama rin sa kanyang convoy, kapwa na sugatan at nagpapagaling ngayon sa ospital. Nakikita ko lang yun, yan sa mga ibang bansa, parang ginagamit na yung mga World War II. Talagang mamamatay kami. Hanggang ngayon lang, trauma ko. Nasa kustudiya na ngayon ng Sharif Agwak Municipal Police ang mga sasakyan ni Mayor Mitra. Tingnan mo, nabutas. Ay, utang na Mayor. Nabutas. Diyan tumama. Kung hindi bulletproof sinakyan ko, malamang patay na ako. Hindi pa ako mayor, ipagawa ko na yan. Estimate ko dyan mga 1.8. He got lucky lang na yung RPG na ginamit sa kanya is not the high caliber. It didn't take a direct hit. Kaya ganun lang yung nangyari. Usually yung vulnerable parts talaga sa armored car is the windows. Of course, it's made up of glass. Unlike this one, it's made up of metal na ballistic plate. Yung tires, nilalagyan natin ng run flat inserts yan. It's like a small wheel na attached to the rims para makatakbo pa rin siya kahit flat. Makikita nyo, meron siyang hole dito. This is used for counter-attack naman. Yung mga gusto pumalag. Pero ang malaking tanong ngayon, sino ang nasa likod ng pananambang sa mayor? Ano ang motibo? Ang grupo na ng ambush kina Mayor Mitra Ampatuan, tinugis ng mga otoridad. Makalipas ang isang oras, napaslang sa pagtugis ang nagpasabog ng RPG na kinilalang si alias Rap Rap at dalawa pang kasama niya, habang ang dalawang iba pa nitong kasama nakatakas at nananatiling at large. Sa investigation natin, gun for hire. Itigan mo ba tayong political clan war na anggulo? So far, kasama yan sa investigan natin. Hawak na rin ng mga otoridad ang DIY o homemade na RPG. Ito yung ginamit ni Rapa pang ambush dito sa ating mayor ng Sharif Agwak. This RPG will be turned over sa ating forensic group. At sila yung mag-evaluate. Ang itsura niyan ay parang puso ng saging yung bala niya eh. Tapos more or less, less than a meter yung length ng tubo niya. Pag tumama yan, yung sambulat niya ay parang granada. Hindi natin matukoy kung saan nagmula. RPG is mostly used for guerrilla warfare, asymmetric warfare. Yung damage po na na-inflict ng RPG, napakatindi. Dito sa bayan ng Sharif Agwak at saka ibang munisipyo, dami nang gumawa ng RPG. Kaya hindi makontrol. Saan nila nakuha yung mga bala na original? Kasi yung inibanat sa akin, original na